May gusto akong ipaalala sa iyo ngayon. Isang simpleng affirmation pero napakalalim ng kahulugan. I am capable of doing hard things. Sa Filipino, maaari itong sabihin na kaya kong gawin ang mahihirap na bagay. Pansinin mo, hindi sinasabing madali ang lahat. Hindi rin sinasabing hindi ako mahihirapan. Ang sinasabi lang ay, kaya mo. At malaking kaibahan yon. Marami sa atin ang umiiwas sa mahihirap na sitwasyon. Kapag may bagong oportunidad, minsan ang una nating naisip ay baka hindi ko kaya. Kapag may problema, iniisip natin sobrang hirap nito. Kapag may pangarap na gusto nating abutin, minsan tayo na mismo ang sumusuko bago pa man magsimula. Pero isipin mo ito, lahat ng taong hinahangaan mo ngayon ay dumaan din sa mahihirap na bagay. Walang naging matagumpay na hindi nakaranas ng kabiguan. Walang naging mahusay na hindi naging baguhan. Walang naging matapang na hindi muna natakot. Ang kaibahan lang nila ay hindi sila nagpahinto sa hirap. Kapag ang isang sanggol ay natututong maglakad, ilang beses siyang nadadapa? 10, 20, 100? Hindi natin binibilang. Hindi rin siya nagsasabing mukhang hindi talaga para sa akin ang paglalakad. Babangon lang siya ulit at balang araw makikita mo siyang tumatakbo. Ganito rin ang buhay. Minsan nadadapa tayo, minsan nasasaktan, minsan napapagod. Pero ang pagkadapa ay hindi nangangahulugang hindi ka na makalakad. Ang ibig sabihin lang nito ay kailangan mong bumangon. Maraming tao ang naniniwala na ang lakas ng loob ay kawalan ng takot. Pero hindi yun totoo. Ang tunay na tapang ay ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Kapag nag-apply ka ng trabaho kahit kinakabahan ka. Kapag humihingi ka ng tawad kahit nahiya ka. Kapag nagsisimula kang muli matapos mabigo. Kapag pinipili mong maging mabuting tao kahit hindi ka tinrato ng mabuti, yon ang tunay na lakas. Hindi kailangang mawala ang takot. Ang mahalaga, hindi takot ang nagdedesisyon para sa'yo. May isang magandang kasabihan. Comfort zones are comfortable but nothing grows there. Kapag palagi nating pinipili ang madali, baka manatili rin tayong pareho. Ang mga kalamnan ay lumalakas dahil sa resistance. Ang isip ay lumalawak dahil sa pagkatuto. Ang karakter ay tumitibay dahil sa mga pagsubok. Kung walang hamon, walang paglago. Kung walang ulan, paano mo ma-appreciate ang sikat ng araw? Kung walang gabi, paano mo makikita ang liwanag ng umaga? Ganito rin ang ating buhay. Ang mga mahihirap na panahon ang kadalasang nagtuturo ng pinakamahalagang aral. Balikan mo ang sarili mong buhay. May mga problema ka bang nalampasan noon na akala mo ay katapusan na? Marahil oo. Noong mga panahong iyon, baka sinabi mo rin sa sarili mo, hindi ko kakayanin. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Narito ka pa, humihinga, lumalaban, patuloy na umaasa. Ang dating akala mong imposible ay naging bahagi na lamang ng iyong kuwento. Kung kinaya mo noon, bakit hindi mo kakayanin ngayon? Hindi ibig sabihin na magiging madali, pero posible. Minsan kasi masyado nating minamaliit ang sarili nating kakayahan. Mas pinaniniwalaan natin ang ating mga pagduda kaysa sa ating mga nagawa. Mas naaalala natin ang ating mga pagkakamali kaysa sa ating mga tagumpay. Subukan mong baguhin yon. Sa halip na sabihin, hindi ko kaya. Sabihin mo, hindi ko pa ito kayang gawin, pero matututuhan ko. Sa halip na palpakpak ako. Sabihin mo, natututo pa ako. Sa halip na napakahirap. Sabihin mo, mahirap ito, pero kaya akong harapin. Napakalaking pagbabago ng ilang salita. Dahil ang paraan ng pakikipag-usap natin sa ating sarili ay unti-unting nagiging paraan ng ating pamumuhay. Ang affirmation ay hindi mahika. Hindi ito automatikong magbabago ng buhay, pero binabago nito ang direksyon ng ating isip. Kapag araw-araw mong inuulit ang isang positibong katotohanan, unti-unti kang nagsisimulang kumilos ayon dito. Kapag naniniwala kang kaya mo, mas malamang na susubukan mo. Kapag susubukan mo, mas malamang na matututo ka. Kapag natuto ka, mas lalakas ang loob mo. At kapag lumakas ang loob mo, mas marami kang magagawang dati ay akala mo imposible. Hindi kailangan ng malaking hakbang araw-araw. Minsan sapat na ang isang maliit na hakbang, isang tawag, isang pahina ng librong babasahin, isang kilometro ng paglalakad, isang oras ng pag-aaral, isang paghingi ng tawad, isang pagsubok muli. Ang malalaking tagumpay ay binubuo ng napakaraming maliliit na desisyon. Kaya huwag mong maliitin ang maliit na progreso. Mas mabuti ang mabagal na pag-usad kaysa sa hindi paggalaw. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, gusto kong ipaalala ito. Maaring hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Maaring hindi mo mapili ang lahat ng pagsubok. Pero mapipili mong huwag sumuko. Maaring hindi mo alam ang mangyayari bukas. Pero maari kang gumawa ng tamang hakbang ngayon.
At bawat tamang hakbang ay inilalapit ka sa mas matatag, mas matapang at mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Kaya sa tuwing makaharap ka ng isang hamon, huminto ka sandali, huminga ng malalim, at sabihin mo sa sarili mo, I am capable of doing hard things. Hindi dahil perpekto ka. Okay? Hindi dahil hindi ka natatakot, hindi dahil sigurado kang magtatagumpay, kundi dahil alam mong ang bawat pagsubok ay pagkakataon para lumago. At tandaan mo rin ito, hindi sinusukat ang lakas ng isang tao sa dami ng problemang wala siya. Sinusukat ito sa paraan ng pagharap niya sa mga problemang mayroon siya. Kaya kung may mabigat kang dinadala ngayon, huwag mong isipin na senyales iyon ng kahinaan. Baka iyon pa ang proseso ng paghubog sa iyo upang maging mas matatag. Bago natin tapusin ang ating pag-uusap, nais kong ulitin natin ang affirmation na ito ng dahan-dahan. I am capable of doing hard things, kaya kung gawin ang mahihirap na bagay. Mas matatag ako kaysa sa iniisip ko. Mas marami akong kakayahan kaysa sa inaakala ko. Hindi ako susuko sa unang pagsubok. Patuloy akong matututo. Patuloy akong lalago. Patuloy akong lalaban. At sa tamang panahon, lilingon ka sa araw na ito at masasabi mo sa sarili mo, salamat, hindi ako sumuko.